Ngayon po ay Tuesday ng ika-10 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Kayo'y asin ng sangkatauhan. Subalit kung mawalan ng alat ang asin, paano mapapaalat uli iyon? Wala na iyong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at tinatapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng daigdig. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kayo ang asin ng sangkatauhan, kayo ang ilaw ng mundo. Ganito po ang papel ng mga Kristiyano sa mundo. Inaasahan po ng ating Panginoon sa atin bilang kanyang mga alagad na magiging asin at ilaw ng sanlibutan. At isa po sa mga katangian na common sa asin at sa ilaw ay ang ma-appreciate at makikita mo lamang ang kahalagahan ng asin at ilaw sa kanilang ugnayan sa ibang bagay. Ibig sabihin, hindi mo ma-appreciate ang asin na asin lamang at walang ka-partner. Hindi mo masyadong ma-appreciate ang ilaw kung ilaw lamang, na makita lamang natin ang kanilang kahalagahan in relation to other things. Tulad halimbawa ng asin, hindi po natin kinakain ang asin at sinasabi nating masarap ang asin. Kailangan po ng asin na mayroong kapartner. Na halimbawa, kung mayroon tayong asin sa ating kaliwang palad at mayroon tayong manggang hilaw sa ating kanang kamay, at kung kinakain natin ang manggang hilaw na mayroong asin, siguradong sasabihin nating naging mas masarap ang manggang hilaw dahil sa asin. Ganon din po ang ilaw. Halimbawa, kung ikaw ay inaanyayahan ng iyong kaibigan na bumisita sa kanyang bahay at ito ang unang pagkakataon mong makapasok sa kanyang tahanan, sa pagpasok ninyo sa kanyang bahay at pagbukas niya sa ilaw, siguradong ang una mong mapapansin ay hindi po ang ilaw, kundi ang ganda ng loob ng bahay na nakikita mo dahil sa ilaw. Ganon din ang ating buhay bilang mga Kristiyano na bilang mga alagad ng ating Panginoon. Kanyang inaasahan sa atin na tayo ang magiging asin at ilaw ng sanlibutan, na makikita din ang kahulugan ng ating buhay sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, in relation with other people, sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkod, na sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao, inaasahan sa atin ng ating Panginoon na tayo ay magiging asin sa sanlibutan. Ibig sabihin, ating misyon at ating tungkulin bilang mga Kristiyano, bilang mga alagad ng ating Panginoon, na gawing magandang lugar ang sanlibutan para sa lahat sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkod sa isa't isa. Tinawag din tayo ng Panginoon na magiging ilaw ng mundo. Napakahalaga ng ilaw sa ating buhay. Dahil kung walang ilaw, maaring magkabanggaan ang mga tao, maaring marami sa atin ang mahuhulog sa kanal o sa bangin. Tayo ang ilaw ng mundo dahil inaasahan sa ating Panginoon sa atin na tayo ang magbibigay liwanag sa lipunan at tayo ang gagabay sa bawat isa sa tamang daan tungo sa kabutihan, na sa pamamagitan natin makikita ng mga tao ang ganda at kahulugan ng kanilang buhay. Kaya bilang mga alagad ng ating Panginoong Hesus, inaasahan niya sa atin na magiging asin at ilaw ng sanlibutan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord.
Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.